Ezra Kapitulo 9. Nalaman ni Ezra na may mga Hudyong nag-asawa ng di-Hudyo. Nang magawa na ang mga bagay na ito, kinausap ako ng mga pinuno na dala ang ganitong ulat. Hindi iniwalay ng bayang Israel, kasama na rito ang mga pari at ang mga Levita, ang kanilang sarili mula sa mga naninirahan sa lupain gaya ng mga Kanineo, Heteo, Perezeo, Jebuseo, Amonita, Moabita, Ehipsyo at Amoreo. Dahil dito, gumaya sila sa mga karumal-dumal na gawain ng mga taong ito. Nakipag-asawa sila at ang kanilang mga anak na lalaki sa mga kababaihan doon. Kaya't ang banal na lahi ay nahaluan ng ibang mga lahi. At ang mga pinuno at tagapanguna pa nila ang pasimuno sa pagtataksil na ito. Nang marinig ko ito ay sinira ko ang aking damit at balabal. Bumunot ako ng buhok sa aking ulo at sa aking balbas at naupong nanlulumo. Nakaupo ako noon na nagdadalamhati. Hanggang sa oras ng panggabing handog. Maya-maya ay nagdatingan na ang mga tao sa paligid ko. Sila ang mga nabagabag dahil alam nila ang sinabi ng Diyos ng Israel tungkol sa kataksilan ng mga bumalik mula sa pagkabihag. Nang oras na ng pag-aalay ng panggabing handog, tumayo ako sa aking pagdadalamhati na suot pa rin ang aking sirang damit. Lumuhod ako at nanalangin nakataas ang mga kamay kay Yahweh na aking Diyos. Sinabi ko sa kanila, O Diyos, wala po akong mukhang maihaharap sa inyo sapagkat ang aming kasamaan ay patong-patong na at ngayon lampas na sa aming mga ulo. Ang aming kasalanan ay abot na sa langit mula pa sa panahon ng aming mga ninuno hanggang ngayon. Kami po na inyong bayan ay lubog na sa kasalanan dahil po sa aming mga kaaway. Dahil po sa aming mga kasalanan, kami pati ang aming mga hari at mga pari ay pinabayaan ninyong madaig at masakop ng mga hari ng ibang mga lupain. Pinagpapatay nila kami, binihag at pinagnakawan. Ganap ang pagyurak na nangyari sa amin maging hanggang sa kasalukuyan. Gayunman, Yahweh na aming Diyos, pinakitaan pa rin ninyo kami ng kagandahang loob maging ito may sa isang maikling panahon lamang. Ilang tao ang pinalaya ninyo mula sa pagkaalipin at ligtas na pinatira sa banal na dakong ito upang bigyan ninyo ng bagong pag-asa at buhay. Kami po'y mga alipin ngunit hindi ninyo pinabayaan sa pagkaalipin. Sa halip, ipinakita ninyo ang inyong tapat na pag-ibig nang inudyokan ninyo ang mga hari ng Persya na sumang-ayon sa amin at pahintulutan kaming mamuhay at muling itayo ang templo na nooy wasak na wasak. Iningatan din ninyo kami sa Juda at sa Jerusalem. Ngunit ngayon, O aming Diyos, ano pa ang masasabi namin pagkatapos ng lahat ng ito? Muli naming sinuway ang inyong mga utos na sa amin ibinigay ninyo sa pamamagitan ng mga lingkod ninyong propeta. Sinabi nila sa amin na ang lupaing aming papasukin at aariin ay isang maruming lupain sapagkat ang mga nakatira rito ay punong-puno ng mga gawaing karumal-dumal. Sinabi rin nila sa amin na kailanmay huwag kaming mag-aasawa sa mga iyon at huwag din naming tulungang umunlad ang kanilang kabuhayan kung gusto naming pakinabangan ang mga pagpapala sa lupaing iyon at maipamana namin ito sa aming mga susunod na salinlahi magpakailanman. Kahit naranasan na namin ang inyong parusa dahil sa aming mga kasalanan at kamalian, alam namin, O aming Diyos, na ang parusang iginawad ninyo sa amin ay kulang pa sa dapat naming tanggapin. Sa halip, pinahintulutan pa ninyo kaming mabuhay.
Muli pa naming susuwayin ang inyong mga utos at makikipag-asawa kami sa mga taong ito na kasuklam-suklam ang mga gawain. Kung gagawin namin ito'y labis kayong mapupuot sa amin at wawasakin ninyo kami hanggang sa maubos. O Yahweh, Diyos ng Israel, kayo ay makatarungan, subalit niloob ninyong may matira sa aming lahi. Inaamin po namin ang aming kasalanan sa inyo at wala po kaming karapatang humarap sa inyo dahil dito.